Paano kung bigla kang itapon sa nakaraan ng Pilipinas? Kakayanin mo kaya? O baka naman sa unang araw pa lang, naghahanap ka na ng quit button. Bakit hindi ka makakasurvive sa nakaraan ng Pilipinas? Aminin nyo, minsan feeling natin na ang tatalino na natin, di ba? Ang gagaling na natin sa technology na meron tayo ngayon. Kung ano yung civilization na meron tayong mga invention tsaka yung mga nalalaman natin. Feeling natin kayang-kaya na natin lahat. Pero, na-imagine nyo ba na kung yung lahat na yon ay biglang mawala? Paano kung yung alarm clock mo hindi na cellphone, kung hindi tilaok na ng manok? Yung Google Maps mo, yung mga bituin na lang sa langit, at saka yung Jollibee delivery, kailangan mo pang manghuli ng baboy ramo. Kasi ngayon mga tol, susubukan nating i-transport yung mga sarili natin dito mula 2025 papunta doon sa iba't ibang mga nakaraan ng Pilipinas. At titignan natin kung bakit malamang sa malamang mangangamote tayo. Kaya tara, simulan na natin ang time travel na to. Nakaraan number 1, pre-colonial Philippines. Eto, unahin natin yung panahong wala pang mga Kastila. Wala pang malls, wala pang wifi, yung buhay ng mga barangay, yung mga dato, yung mga alipin. Medyo exotic pakinggan, di ba? Pero para sa'yo na sanay sa aircon at Grab, baka ikaw, mangangamote ka dito. Bakit? Unang-una, anong kakainin ko? The struggle is real. Walang food panda, walang Grab food, tsaka walang karinderya dito. Yung pagkain mo, kailangan mo itanim, anihin, o kaya hulihin. Marunong ka ba mag-araro? Marunong ka ba mangisda gamit yung sibat? Manghuli ng manok na tumatakbo? O baka yung alam mo lang i-hunt, yung add to cart button. Yung ulam for today mo, depende sa sipag at galing mo sa survival. Baka sa unang araw pa lang, gutom ka na. Meron din tayong tinatawag na bahay ko, gawa ko. Wala kang condo, apartment, boarding house na ready to move in. Kailangan mong tumulong magtayo ng bahay kubo gamit yung kawayan, nipa, at kung ano-anong natural na materials o indigenous materials na pwede mong gamitin. Yung DIY skills mo na pang-assemble lang ng IKEA furniture, yung mga nabibili mo sa Shopee, sa Lazada, yung mga assemble. Nako, good luck dyan, pare ko. Baka yung bahay mo parang pugad lang ng ibon. At ang masaklap doon, baka magmukha ka pang kalapati na yung kalapati hindi marunong gumawa ng pugad. Tsaka hindi na natin magagamit yung term na lowbat. Yun yung tinatawag nating the ultimate disconnection. Obvious ba? Syempre, walang kuryente, walang internet, walang social media. Yung entertainment mo, baka makipagkwentuhan lang sa ilalim ng puno o makinig sa mga epiko ng tribo. Yo! Sobra, maboboring ka talaga o kaya naman matututo kang mag-appreciate ng katahimikan. After a mental breakdown siguro. Naku, may raid mamaya! Pero hindi sa online game. At lalong-lalo nang hindi yung iniisip nyo. May mga interbarangay, interbarangay, parang liga lang, no? May mga interbarangay na conflict noon. Kailangan marunong kang humawak ng itak o sibat para protektan yung sarili mo, pati yung mga kasamahan mo, syempre. Yung warrior spirits mo na pang Mobile Legends lang, nako, baka pag totoong labanan na, ikaw pa yung unang mag-log out. At syempre, yung lesson na makukuha mo rito, kung sakaling makaka-adapt ka, matututunan mo yung tunay na diskarte. Yung pagiging resourceful. At yung kahalagahan ng pakikisama sa mga kasamahan mo, syempre. Makikita mo kung gaano kaangas yung mga ninuno natin na nabuhay ng walang modernong tulong, walang backup na malupitan na katulad ng mga lespu na puro baril na yung ginagamit. So, saludo sa inyong lahat, mga ninuno. Nakaraan number 2, Spanish colonial period. So, lumipas na yung panahon, dumating yung mga Kastila. Alam mo, okay na kasi may sibilisasyon na, di ba? Pero depende pa rin naman yan sa definition mo ng okay na. Unang-una, wala kang karapatan. Kung Indio ka, pure Pinoy talaga, nasa ilalim ka ng social ladder. Peninsulares, insulares, mestizo. Sila yung mga privilege, kumbaga, yun yung tawag sa panahon natin ngayon. Sila yung mga entitled. Yung, kumbaga, kung ano yung opinion mo, yung boses mo. Nako, baka walang bearing. Sanay ka ba na lagi kang, yes sir! Opo sir! Ayan, kahit labag sa loob mo. Yung freedom of speech mo na sanay kang gamitin online. Yung mga pagtutweet mo. Nako, baka pulutin ka na lang sa kangkungan. Trabaho o latigo? Yes, andito pa rin yung sapilitang pagtatrabaho. Pero ngayon, para sa simbahan na, para sa gusali ng gobyerno, transportation, o yung barko, yung ibig sabihin. Kasi barko pa nung old times eh. Yung reklamo mo naman, pagod na ako sa trabaho, pagod na ako sa mga assignment. Nako, subukan mo kaya magbuhat ng bato
buong araw. Sa ilalim pa talaga ng tirik na araw talaga, tas wala kang sweldo. Nako, baka yung burnout sinasabi mo. Literal, magiging sunog yung balat mo. Behave ka lang. Siyempre, sobrang religious ng yung mga praile. Tsaka sobrang religious na rin ng ng atmosphere ng Philippines. Siyempre, kumbaga parang yung mga praile na yun yung moral guardians eh. Bawal yung maraming mga shenanigans, yung mga kalokohan ng mga pinaggagawa natin ngayon, yung mga street party, yung mga disco-disco, kasuotan natin na nakasando, yung mga nakikita yung mga balat. Nako, baka ma-excommunicado ka, kumbaga sa John Wick. O baka masermonan ka ng todo. Entertainment, nako, aliw, nako, magdasal ka na lang. Sobrang limited talaga ng libangan, ng entertainment. Walang Netflix, walang YouTube, walang sinihan, walang cellphone, yun na nga. Baka yung highlight ng buong week mo, magiging content niyan, yung mga misa sa simbahan, yung mga prosesyon, yung mga pagro-rosaryo. Kung hindi ka mahilig magbasa, hindi ka mahilig talaga sa mga religious na mga ceremony, good luck. Ewan ko na lang kung ano nang gagawin mo sa buhay. Pero syempre, yung matututunan mo dito, matututunan mo yung halaga ng tiis, tsaka yung patience. Tsaka mas ma-appreciate mo talaga yung mga bayanin natin nung panahon na to. Kasi sa gitna nung gantong sistema, nagkaroon sila ng tapang para mamulat at lumaban para sa pagbabago. At matututo kang magdasal. Nang magdasal. Nang magdasal. Nang magdasal. Nakaraan, number 3. Japanese occupation o World War II. Eto medyo sobrang bigat. Medyo na sobra pa, no? Sinakop tayo ng mga Hapon. Yung mga previous na mga napag-usapan natin, hard mode yun, hard mode. Pero ito, nightmare yung difficulty. Kumbaga sa game, kadalasan sa mga laro, 3 yung buhay. Pero dito, 1 lang talaga. Syempre, yung gutom level mo dito, kumbaga parang sa Minecraft. Nako, ang hirap mong i-recover yung hunger level mo dito. Yung reklamo mo ngayon na, ba't walang makain sa rep? Dito, literal talaga na wala kang makakain kung hindi ka magaling dumiskarte na mga tira-tirang bigas. Nako, sobrang mahal. O kaya wala ka talagang makuhang bigas nitong time na to. Karne? Nako, sa panaginip mo na lang matitikman. Tsaka yung diet mo na puro processed food, tsaka fast food. Dito ba pag nakakita ka ng daga, pwede mo nang luto. Baka nga feeling mo steak pa yun eh. Tsaka yung mga fitspiration ng mga goal mo, yung mga pinagpo-post mo sa Instagram, nako, magiging payat-spiration na lang sa sobrang hirap ng buhay. Tsaka yung level ng takot mo, nako, level 9999999. Kasi may mga Japanese na mga sundalo, pagbobomba, tapos meron pa mga espiya, may mga collaborators, nako. Yung safe space, comfort zone na kwarto mo. Dito walang lugar na safe space. Tapos wala kang makukuhang information, walang balita. Puro puro haka, puro speculation lang talaga. Kasi walang Facebook na makakapag-post ng kung anong viral o kung ano yung bagong information na pwedeng ibahagi sa mga tao. Wala ka, hindi mo talaga malalaman kung ano yung mga nangyayari. Yung balita, kontrolado ng mga Hapon. Puro sila propaganda. Tsaka paano mo malalaman kung ligtas yung pamilya mo sa ibang lugar kung hindi mo naman sila ma-communicate sa messenger? Hindi ka makapag-iMessage. Dito yung ghosting talaga, literal na pwede mangyari sa tao kasi baka hindi mo alam, naging ghost na talaga. Tsaka na-mention ko kanina yung comfort zone. What? Anong comfort zone? Walang comfort. Walang malambot na kama. Walang malinis na tubig. Walang kuryente. Nako, kalimutan mo lahat ng yan. Pero, kung makakasurvive ka naman, na sobrang hirap, dito makikita talaga yung sukdulan talaga ng human resilience ng isang Pinoy. Tsaka yung tunay na kahulugan ng kapit-bisig talaga. Matututunan mo rin yung bawat butil ng bigas. Tsaka yung bawat segundo na buhay ka. Tsaka sigurado, hindi ka magre-reklamo pag normal na yung problema mo. Sobrang pasasalamat mo na lang sa kapayapaan talaga. So yun, mga parigoy, 3 old times o nakaraan sa Pilipinas kung saan malamang yung 2025 version natin ngayon iiyak na lang sa isang sulok. Kaya naman naging instant historical footnote ka na lang. Or worse, hindi nila malalaman na nag-exist ka talaga sa panahon ngayon. Yun yung pinakamahirap. Tsaka nakakatuwang isipin na at the same time, nakakapagpakumbaba talaga. Kumbaga, mahahumble ka talaga kasi yung mga ninuno natin, yung mga lolahan natin,
Yon, nalagpasan nila lahat yon, nakasurvive sila. Hindi sila makapagreklamo sa social media. Walang mga life hacks na mapapanood sa YouTube. Pure tapang, pure diskarte, pure resilience talaga. Sila yung tunay na influencers ng survival. Kaya sa susunod na magreklamo ka kasi mabagal yung internet, o kaya traffic, o kaya boring sa bahay, isipin mo, alalahanin mo yung mga panahon na to na maswerte pa rin tayo kasi at least hindi natin kailangang manghuli ng sarili nating pagkain o kaya tumakas sa mga sundalo para lang mabuhay. Kaya kayo, saang old time sa tingin nyo ang pinaka hindi kayo tatagal? I-comment nyo yan sa baba. Gusto kong malaman ang inyong survival instincts. Again, Bert Zendino, out.